punasan ko na yung dahon ng ating cobra fern. Ayan, medyo nabawasan na yung mga puti-puti na nakita natin kanina o pinakita ko sa inyo kanina. So ngayon naman, i-sprayan na natin siya nung ginawa nating DIY. Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And for today's video guys, samahan nyo ko kasi gagawa tayo ng DIY na maaaring makapagpakintab dun sa ating mga halaman. And maliban dun sa pagpapakintab ng dahon ng ating mga halaman, ito din gagawin natin ay makakatulong and magsiserve siya as insecticide or fungicide sa ating mga halaman. So lalo na nung mga nakaraang mga araw, naging tag-ulan. So marami din doon sa ating mga halaman na pinupuntahan ng mga insect. So yun gagawin natin ay makakatulong para mataboy or maalis yung mga insect na pumunta doon sa ating mga halaman. So disclaimer muna guys, hindi po ako expert. Yung mga sasabihin ko sa inyo ay based on my experience and based lang din po sa aking research. So katulad nito, kaya naisip ko din to guys kasi nakita ko tong ating fern. Ayan o, merong mga puti-puti yung fern natin. So kapag hindi natin to naagapan, maaari din kasi yung ikamatay nung plants natin. So sayang naman. And isa pa, kapag may mga ganito na yung ating plants at nakahilera din siya dun sa ibang plants natin, maaari din kasing mahawaan yung ibang plants natin. Kaya once na makakita kayo, gawin nyo to guys. Itong i-DIY natin, maaari din kasi talagang makatabo yun or makaalis ng insect. Maliban sa mas gaganda at kikintab yung mga dahon ng plants natin, makakatulong din yun para maiwasan na mamatay yung plants natin. So mag-umpisa na tayo. So ang unang-una guys, ano yung kakailanganin natin? So syempre kailangan natin ng tubig. Yung pangalawa, dishwashing liquid. So kahit ano pong brand ay po pwedeng gamitin. Tapos yung pangatlo and importante ay yung neem oil. So etong neem oil na to guys, pwede itong gamitin kahit walang dishwashing liquid. Ito kasi guys ay organic, so hindi siya makaka-harm dun sa ating plants, maliban na lang kung tama yung paggamit natin sa kanila. So dati rin nagawa na ako nung vlog nito, kaya lang may halo siya na suka. So yun ay para sa mga ants, yun. Kung hindi nyo pa po napapanood, meron tayo nun, check nyo na lang sa ating YouTube channel. So ngayon, sobrang simple lang nung gagawin natin guys. Pagsasama-samahin lang natin sila. Kumuha ako ng maliit na spray bottle. Ayan. Paghahalu-haluin lang natin siya. Pero make sure tatansyahin natin yung gagawin natin. Huwag sobrang masyadong matapang. Kasi kapag sobrang matapang yung ginawa natin, maaari din siyang makaharm dun sa plants. Kaya kung tatanungin nyo ako yung sukat guys, tansya-tansya lang. Depende dun sa halaman na paglalagyan natin. So kahit guys kahit wala naman siyang insect and ang purpose lang natin ay pakintabin yung plants, pwede nating isprayan lahat ng gusto nating plants na lilinisin or papakintabin natin yung dahon. So magawa na tayo guys. Tubig muna. Ito lang yung paglalagyan natin, maliit. Ayan. Tapos yung neem oil, tansyahin lang natin. Ayan. Tapos yung dishwashing liquid natin guys. Kahit ano kahit walang kahit hindi branded yung gamitin natin. Ang purpose lang din kasi guys ng dishwashing liquid natin para para ma-mix din halos yung ating neem oil sa water. So ayan. Tapos i-shake natin pagkatapos nung
pagkatapos natin ilagay yung ating mga ingredients. Ayan, ganyan lang. So guys, kung wala kayong neem oil, pwede naman po kayong gumamit ng virgin coconut oil. So po pwede po yun. Pwede rin yung oil na ginagamit natin sa pagluluto. Pero syempre yung bago, hindi man yung gamit na. So pwede yun ang gamitin natin kung wala tayong neem oil at saka virgin coconut oil. So ayun. Ang unahin na natin guys, ay yung papakintabin muna natin yung dahon ng ating plants. And ang napili kong plants ay ito. Itong ating bilitay. So, pagmasdan nyo guys yung itsura niya. Ayan. Ito, medyo makintab na talaga yung dahon ng ating bilitay. Kasi ganun talaga yung texture nung dahon niya. Medyo shiny. So, mas pakikintabi natin or lilinisan natin yung plants. Importante kasi guys na nililinis din natin yung dahon ng ating mga plants para maiwasan na dapuan sila ng mga insect. So, usog kayo dito konti. Ayan. Yan, eto. So, bago natin sila isprayan nung ating ginawa na na DIY, so kailangan lilinisan muna natin yung yung dahon bago natin isprayan ha, kasi malay mo merong mga insect dyan, so parang maaano na lang siya doon para mawala siya. Ayan, pupunasan natin silang lahat. Maganda to guys kasi makakatulong din doon sa ating plants, lalo na kapag nasa loob ng bahay. Importante na pinupunasan yung dahon nila kasi syempre may mga alikabok din dun sa loob ng ating bahay. So hanggang sa likod, kailangan pupunasan natin yan. Katulad niyan, may mga spider web dito. So tatanggalin natin yan ito. Nung tuyo ha, tuyo guys, tapos malambot. Para hindi naman masira yung dahon ng ating plants. Kasi pag ang ginamit natin dyan ay yung rough, so magkakaroon ng scratches yung dahon. So ganyan. Tinanggalan ko na pati yung likod. Mas prone kasi yung mga spider dito, lalo na may mga puno. So after nyan, ang gagawin na natin, isprayan na natin nung ating ginawa na DIY. Ayan guys, oh. Unahin na natin to. Ayan. Yung pala guys, kapag gagamit kayo ng neem oil, asahan nyo na may amoy. Kasi ganun talaga yung mga neem oil natin. Ayan. Kahit hanggang likod, isprayan natin para mataboy yung mga insect na meron sa kanya or maiwasan na dumapo sa kanila. Nakakapag rin kasi, yung amoy din kasi no ating ginamit na DIY ay makakatulong para pantaboy dun sa insect. So, ito naman yung gagamitin ko guys. Ayan. Tutuyuin lang natin siya. Tapos, kapag tayo ay natapos na mag-spray nito, kailangan yung plants natin ay iwasan nating matamaan ng direct sunlight. Kasi, yung ginamit natin ay neem oil, so mabilis masunog yung plants natin kapag nilagay sa direct sunlight. Kaya sa shaded lang talaga sila na kalagay dapat. Kahit anong oras, pwede tayong mag-spray ng ng neem oil or yung DIY na ginamit natin. Basta siguraduhin na hindi sila matatamaan ng sikat ng araw. So, ayan. Dahan-dahan lang guys yung paglilinis dun sa dahon natin. Para syempre, maganda pa din yung dahon. Maganda, makintab. Ayan. Diba? Makintab na. Ayan. Ito naman guys, itong paglilinis na to, hindi man required na every week maglilinis tayo. So, syempre, ito ay nangangailangan ng madaming time. So, yung vacant na time nyo, yun yung gamitin nyo. Nakatanggal din kasi yun guys ng stress, yung paglilinis ng dahon ng halaman or yung pag-aalaga ng halaman. Nakakatulong yun sa atin, lalo na sa panahon ngayon.
So, marami yung pwedeng pagka-stressan. So, ayan. Pwede rin yung padaanan yung petiole nung natin, nung ating plants para sigurado na walang aakyat na insect sa kanya. Ayan. Pag kulang pa, so syempre sprayan pa rin natin. Ayan. Ilayo lang natin dun sa na punasan na natin. So, kung tatanungin nyo ako guys, kung po pwede itong ating DIY dun sa mga velvety texture na na mga plants natin, katulad nung ating black velvet, nung ating Milano Chrysum, hindi ako sure kung po pwede siya guys. Kasi syempre yung neem oil natin, may kulay siya, diba? Sabi ko sa inyo kanina. Baka maiwan siya doon sa ating dahon ng magbakat-bakat ba. Pero pwede rin siguro kung pupunasan natin sila ng maayos, yung wala talagang matitira sa kanya na basa-basa. Pero ang advice ko lang din guys, kung gusto nyong linisan yung dahon ng inyong mga black velvet or yung Milano Chrysum, ang gawin nyo na lang guys ay yung basa-basa na na cloth, yung rin yung hindi masyadong matalas, para basain nyo lang siya ng tubig, tapos pigain nyo yung hindi na masyadong matubig. Yun yung mas maganda para wala kang worry na may iwan na mark dun sa dahon ng ating plants. So ayan, tapos na tayo magpunas. Ayan, tingnan nyo, ang kintab na. Ayan kita nyo, ibang-iba na yung texture ng dahon niya, buhat nung natin, inisprayan nung ating DIY. So ayan. So ngayon naman, yung ating cobra fern yung i-sprayan natin nung ginawa nating DIY. Marami din kasi guys nagko-comment sa ating comment section kung paano daw maglinis ng dahon ng plants. So yung pinakita ko sa inyo yung isang magandang paraan ng paglilinis ng dahon ng ating mga halaman. Kasi sa tulong ng neem oil, mas natin, may iwasan na dapuan din sila ng insect. Makakapagpakintab na siya ng dahon, and at the same time may iwasan na dapuan ng mga sari-saring insect yung ating plants, lalo na kapag nakalagay din sa loob ng ating tahanan, and katulad nitong may mga puno, so mas ma-prone tayo dun sa mga insect. So yung neem oil guys, kahit hindi na tayo gumamit ng dishwashing liquid ay okay na, pero mas maganda na din yung may dishwashing liquid talaga. So ito, ayan, pinakita ko na sa inyo ito kanina, diba yan yung may mga insect. So ang gagawin natin, pupunasan muna natin. So syempre, pag pinunasan natin yan, hindi lahat yan matatanggal, kasi nakadikit yan dun sa nakadikit talaga sila dun sa dahon. Ayan. Ewan ko, ang mga cobra fern talaga mas prone sa gantong insect. Ayan yung mga puti-puti na yan. Yan. Pero nung nung hindi siya nagtatag-ulan, walang mga puti-puti na to, itong mga insect na to. Ito pa naman yung sobrang hirap tanggalin. Tulad nung unang ginawa natin dun sa paglilinis ng ating dahon ng plants. So, ayan tingnan. Kung hindi natin yan lilinisan, meron yung mga mga sapot ng lawa. So, dilinisan muna natin bago isprayan nung ating DIY. Subuko na kasi guys yung etong neem oil at saka yung dishwashing liquid sa pagtaboy ng mga insect or pagpapatanggal nitong mga insect na nandito. Pero, syempre, sa unang lagayan, hindi agad-agad sila mawawala. Syempre, bumabalik pa din. So, ang gagawin natin, i-sprayan ulit natin. Pag sobrang dami na yung insect dun sa dun sa ating plants, after 3 days, pwede na ulit natin silang isprayan. Pero kung hindi naman siya severe na dami, pwede naman once a week ang gawin natin hanggat
hindi nawawala yung insect dun sa ating plants. Ayan, oh. Kung hindi natin yan pupunasan, pag inano natin, halo lang din yung yung mga spider web dun sa ating neem oil. So, ang purpose natin dito, tanggalin ng insect, linisan ang dahon. Ang ginagamit ko guys ay tuyo ha. So, kung tatanungin nyo ako guys, kung saang plants po pwedeng gamitin to, halos lahat guys ng plants pwede nating lagyan nito, or kahit nga yung mga gulay pwede nating lagyan. Again, sabi ko sa inyo, tansyahin nyo lang din kasi kapag masyadong matapang, masisira yung dahon ng ating plants. Kaya tansya-tansya lang. Alam nyo naman yun kung madami na or sapat na yung nilagay natin. So pagpasensyahan nyo na guys, kasi wala akong ginamit na pang measure. Pero naman yun guys, kung isa tayong plantita, kaya nating tansyahin kung ano yung makakabuti and makakasama dun sa ating plants, lalo na kung wala naman tayong mga equipment na pangsukat nung gagawin nating DIY. So, napunasan ko na sila guys. Punasan ko na yung dahon ng ating cobra fern. Ayan, medyo nabawasan na yung mga puti-puti na nakita natin kanina or pinakita ko sa inyo kanina. So, ngayon naman, i-sprayan na natin siya nung ginawa nating DIY. So, sa harapan, sa ilalim, at sa harap, ibabaw ng dahon, i-sprayan natin sila. Ayan, ganyan. Ganyan, guys. Kahit sa soil, pwede natin silang i-spray. Okay lang yun. Tapos, kung natatakot naman kayo, guys, feeling nyo nasobrahan yung dami ng dishwashing liquid, pwede nyo namang mag-patch test muna kayo bago ituloy nyo sa lahat ng plants nyo. So, ayan. Magaling tayo kapag pagdating sa tansyahan. Kasi alam natin o ramdam natin kung makakasama yun dun sa ating halaman. Ayan. Pati yung soil nilalagyan ko na din guys para iwas na rin na puntahan sila nung insect. Ayan. Ayan. Halos basa na yung ating dahon or ligong-ligo na to dun sa ating DIY. Ayan. Kita nyo? Basang-basa na siya. So, maya-maya ng konti, pupunasan na natin siya. Mas maganda yung pinupunasan natin guys ha. O pwede nyo namang kapag ang purpose natin ay gagamutin lang natin o patatanggalin yung mga insect, okay lang na iwan natin siya ng ganito. Pero kung purpose din natin ay pampakintab, so pwede natin siyang punasan. After natin itong isprayan, pupunasan natin. And kung ibabalik na natin siya dun sa pinaglalagyan niya, pwede nyo ulit siyang isprayan. Pero sabi ko kanina, wag sa mainit or hindi dapat dun sa nasisikatan sila ng araw kasi yung ating mga nilagay ay makakatulong para mas mapabilis magkaroon sila ng sunburn. So, ayan. Pupunasan na natin siya. Nagawa ko na din to dati. Na rin ako, may insect yung plants na ginanto ko. Hindi ko na siya pinunasan after ko isprayan. Kasi nga, para hindi agad-agad bumalik yung insect dun sa ating plants. So, masyadong matrabaho kapag ganito yung gagawin natin. Pero, kasama rin ito bilang part ng pagiging plantita. So, syempre, ayaw naman natin mamatayan ng plants. So, i-prevent natin yun. Pag hindi nyo abot, punasan yung nasa dulo, pwede kayong gumamit ng cotton buds. Ayan. Nakita ko kasi to. Ang bagal pa naman magpalaki ng mga cobra fern. So,
Itong Cobra Fern na to, binili ko lang din to kay Papa. So, nag-iisa lang to. Sayang naman kung mamamatay lang. Ang ganda-ganda na niya eh. Nagkaroon kasi ito ng mga insect gawa nung nagsunod-sunod na tag-ulan. Kung tatanungin nyo ako, bakit pupunasan ko pa? Kung lalagyan ko pa, o kung i-sprayan ko lang din naman ulit nung ating ginawang DIY. Kasi guys, kaya ako pinupunasan pa din to para mawala na talaga yung nakadikit sa kanya. Makakatulong yung ginawa nating DIY para mas mapalambot or mas humina yung kapit nung insect na nandoon sa dahon ng ating plants. So, kapag napunasan na natin silang lahat, pwedeng-pwede na ulit natin siya lagyan ng ginawa nating DIY para iwas na dapuan ulit sila. Yun yung purpose ko guys, kung bakit ko pinupunasan after na isprayan ng ating DIY. Wala na yung medyo puti-puti. Yung puti-puting insect na yun. Nakalimutan ko yung tawag sa kanya. Comment down below guys kung alam nyo yun. Or kung nakakaranas din kayo na merong ganun yung plants nyo. So kung nakakaranas kayo na dapuan yung plants nyo ng katulad nitong dumapo sa plants ko, itry nyo na to guys kasi sure ako na makakatulong talaga to sa inyo. Again guys, disclaimer ha, hindi po ako expert. Ito lang yung ginawa ko dati and ito lang din yung ni-research ko dati na gusto kong ibahagi sa inyo. So, syempre, bilang isang plant parent, maganda yung nag-share ng kaalaman sa isa't isa. So, kung hindi ka man expert, so maaari mo tong gawin din sa iyong halaman. Ang pala guys, itong mga Cobra Fern, hindi ko to laging nire-repat kasi nga mabagal siyang lumaki. Ayan guys, so pag hindi natin siya pinunasan or in-spray natin itong DIY natin dun sa mga black velvet natin, magkakaroon siya ng mga mark na ganyan. Kita nyo ba? Yung mga puti-puti, ayan, maiiwanan siya nun. So, kaya hindi ko advisable, kung para sa akin guys hindi ko advisable na gawin nyo to dun sa mga black velvet nyo. Kasi pwede naman dun sa mga black velvet natin yung basang cloth lang. So, ayan guys, tapos ko na siyang punasan. And kita nyo naman, nag-iba yung klase nung dahon ng ating plants. And ayan na, wala na yung puti-puti na nakalagay dun sa ating halaman o yung insect. Ayan, wala na. Kaya ganyan yan guys, brown na talaga yung dahon niya. Ayan. Tapos, ilipat nyo na lang siya ng lagayan. Pero, bago natin sila ilagay dun sa lugar kung saan hindi sila matatamaan ng sikat ng araw or direct sunlight, i-sprayan ko ulit siya para maiwasan na bumalik yung mga insect na nandito sa ating plants. Sprayan ulit natin kasi hindi naman makakasama dun sa ating plants yan. Tapos, kapag may mga natira pa kayong kapag may natira pa kayo guys na ginawa na DIY natin, pwede nyo itong i-spray dun sa ibang plants. So, kung nasisipagan pa kayo magpunas ng dahon ng inyong mga plants, so go. Kung hindi naman, okay lang din na i-spray na lang natin sila. Hayaan na lang natin na matuyo yung ating in-spray dun sa kanyang dahon. Pero, syempre, asahan nyo na may matitirang mga puti-puti dun sa dahon ng ating plants. So, ayan, tapos na yung ating DIY. So, ayun lang guys. Sana ay nakatulong yung ginawa nating DIY sa inyo. And huwag kayong matakot sumubok ng mga ginawa natin kasi safe sila as long as gagawin natin yung mga sinabi ko sa inyo na huwag natin silang ilalagay direct sunlight, and syempre tatansyahin nating mabuti yung amount na ilalagay natin sa kanila. So yun naman guys, sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!